Oh, para sa mga gustong matuto mag-gitara, mag-aral mag-gitara. Ito po ay mahalagang testamento ng gitara. Ang gitara po ay hindi basta-bastang gitara. Dahil sa kasaysayan ng Luxby, isang musikero. Ang instrumento po ng gitara ay nakabase ito dahil sa nakadampi, pisikal. Nakabase ito sa lamang nakausli nung kayo ay isa pa lamang sanggol, nung kayo pinanganak. Ngunit ngayon meron na kayong kumpletong uniforme at katibayan na kayo ay ipinanganak na sanggol. Yun. At ang bawat kalabit sa gitara at bawat hawak, ito ay kapanahonan na kayo ay nakahawak sa lamang nakausli na siyang inyong pangaliw. Kaya kaligayan ang inyong maranasan, maramdaman kapag hawak ng gitara. At kayo ay mananariwa. At bawat kumpas sa gitara, ito yung kapanahonan na kayo kaysa pa lamang sanggol. Kayo ay umuwa-uwa pa. At kanta na inyong kakantay ay inyong original na kantang uwa. Kahit anong kanta, yan ay musikang uwa. Yan po ay kasaysayan ng Luxby. Na inyo man lang natutunan pag-aralan, ang pinaka-original na testamento ay Luxby. Kasi ang ipinanganak na kumakanta at hindi umiiyak, kumakanta uwa. At ang bawat intro ng kalabat ng gitara, ito ay proseso. Proseso saan? Proseso mula sa ama hanggang sa ina, hanggang sa kayo ay may panganak, isang sanggol. Laman pa lang yun. At pangalawa, proseso naman mula sa mama hanggang sa ama, hanggang sa kayo ay may panganak, nasa hustong gulang na kayo na mismo ang kahulugan ng midwife, kung saan ang lamang dala-dala ay isa ng ganap na gitara, kumpletong uniforme at katibayan at kanta. At yun ang testamento ng musika, kung saan lahat maaaliw kahit anong sabihin, dahil ang salita ay pinipili lamang ang mga mahalagang salita. Maaari kang magalit dahil yun sa kahulugan ng pag-iring ng isang ina. Maaari kang mag-iisang pagkatapos magalit, andun ang kasagutan dahil ang galit ay katanungan. Ngunit ang pangaliw, isang kasagutan, yan ang pangaliw, yung kasagutan. Kapag nagalit ka, yun ang katanungan. Kapag inaliw mo yung taong sinabing nagtanim ng sama ng loob dahil pinagalitan mo dahil sa katanungan, ang kinakalangan kay kasagutan. Kapag kayo ay nagalit, naroon kasama na ang kasagutan. Para ka nang bumili ng gitara. Bili ka ng gitara, dapat kailangan mayroong aklat. At kasama na ang tuner. Dahil kung mga beginner ang gagamit ng gitara, hindi sila marunong magtuno. Magtuno ng instrument ng gitara. Ito pa ay kasaysayan ng gitara. Dahil marunong akong gumawa ng gitara, hindi ko lang na marunong. Nawa ko lang mag-practice. Kaya alam ko ang pasikot-sikot sa gitara. At sa mga sinasabing hindi pa masyadong ayos ang pusura at pananalita, ito pa hindi pa ipinapanganak. Dahil ang kapanganakan mula sa ama, mula sa ina. Kapag naipanganakan sanggol, wala pa lang ang iso sa ama. Laman yun, at yun ay nasa labas ng iyong katawan, ang iyong pag-iisip. Kapag naipanganakan naman mula sa ama, ito ay wala na sa universo ang iyong pag-iisip. Nasa iyo ng ulo. Kasi ang pinakaputong ng ulo, hindi siya pinaka-arko ng pananaw. Yun ang kahulugan ng bandang Linkin Park. Ganda lang mag-gitara. Saan nakabase ang Reo?
Nakabase po yan sa bini sa lupa. Kung sino man nagtaglay ng bini sa lupa, yun ang kahulugan ng reyon. Dahil ang reyon ay walang kamanyakan. Dahil ito ay purong karunungan ang tinataglay. Pag-isip. Ito ay naipanganak ng mama. Mula sa mama, mula sa ama, naipanganak ng ama. Yun ang reyon. Na walang kamanyakan. Dahil nasa ulo, loob na ulo, ang original na pag-iisip na magagamit bilang reinkarnasyon. Pag mayroong kamanyakan ay naipanganak mula sa ama o mula sa mama, yun ay kahulugan ng kamanyakan. Bakit? Tubod-tubad. Pero tinanggal lang naman ang lamang nakausap. Buklat ang aklat. Yun ang kahulugan ng kamanyakan. At yun ang kahulugan ng hari ng Eden. Nasaret naman kapag pinanganak ng ama. Kapag mula sa ama o mula sa mama, ipinanganak ka, yung kahulugan ng hari ng Eden. Langit, ngit, ang ulo, dahil sa pag-irit at sa paglikha. Langit, ngit, ang ulo. Ngayon, kapag mula ka naman sa mama o mula sa ama, na ipanganak ka ng ama, yan ang kahulugan ng Nasaret. Nasaret, ang dago, impyerno. Kung kaya lalaki, may reglamentong puti. Kung kaya babae, mayroong reglamentong pula. Reglamento. Umagos na ang puti at pula. Nangungulugan na ang puso babae ay nasa baba na panglinis sa sarili. Physical. Ngayon, ang isip ng lalaki ay nasa baba na panglinis ng katauhan. Yung sila yung paglilinis sa sarili. Kapag dumating ng reglamentong pula, paglilinis sa sarili ng pagkababae. Pag dumating naman ang reglamentong puti, paglilinis yun sa pagkalalaki ng katao. Para sa mga pag-aaral, konti-unti. Kailangan niya pag-aralan na walang sinasabing barrier. Ay, bar. Katulad yung barrier. Kung sa ano, sa may ibang translation. Katulad yung transpose. G. Kaya ito. G. A minor. C and D. Kaso may sustain G sustain at ang dalawang dalir ilang taas diba? At yun yan ay natural. Ang ingay sa mundong ibabaw ay natural. Kapag walang ingay, patay. Mas maganda ang taong maingay dahil buhay. Kapag ang tao naman ay tahimik, napakamit naman yun dahil patay. Tahimik. Dahil ang kaligayahan ng tao ay sa pag-iingay. Paggawa ng mga ibang bagay. Kaya po. Yan. Kaya masaya na kayo sa kahulugan ng uwa ay katulad yan ng pagwawala ng tao. Yan pinagbabasehan na pinanganak. Pero hindi naman pumapatay ang tao. At hindi gumagawa ng mapanakit sa kapwa. Yung kaligayan lang. Na hindi ka makapanakit ng kapwa, hindi ka makaperwisyo ng pisikal. Ano, okay nang
magwala kayo. Huwag lang kayong manakit ng tao. Magbasag kayo ng gamit, okay lang yun. Gamit lang yun. Magwala kayo gamit ang makabibig, masigaw kayo ng lakas. Magot kayo sa bayan, okay lang yun. Basta huwag kayong manuntok ng tao. Huwag kayong alin dyan sa mga tao. Ay wag nyo. Wag na wag nyo. Sasaktan. Yung kalugan. Ano yung primo ano? Sabi, gawin mo kung anong gusto mo. Basta huwag mo lang. Sasaktan. Ano? Bigay. Sunod. Ito yung rayos. Apa? Gawin mo kung anong gusto mo gawin. Huwag mo lang mo siyang kapan. Yan kasi sa'yo ng split. Binin nyo sa lupa. Yung berso. Tana. Linas. Wow. Para sa Edgar. Gitar. ADGBE. Makalan ng Edgar. Ito ay gitar. All